Guys, may isang loan app na kakabalik lang sa Google Play Store. Alam naman natin na may mga requirements po si Google Play Store para makapaglagay ka ng listing dyan. So, does this mean na nag-improve yung loan app na to? Or the same old kalokohan pa rin? Hindi raw siya hahanap ng payslip at hindi rin kailangan yung bank statement. Mukhang promising to ha. Protect daw your privacy and security at maaari ka daw humiram ng up to 30,000 pesos, 91 to 120 days. And just provide one ID and fast receive lending. Welcome back ba natin siya? At mabuti pa, napanoorin nyo na lang yung video na to para alam nyo kung anong meron sa loan app na to. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. So for today's video, drum roll please. Yung loan app na topic natin ay si ePerash na under sa kay Score One Lending Corporation. Bilang po siya dun sa mga recorded online lending platforms na nasa website ni SEC. And recently updated lang siya ha. Baka mahirapan kayo sa pagpapadelete ng account nyo dito, kaya panoorin nyo na lang yung video na to. Dati ko na tong nagawa ng video guys. Ito po yung thumbnail. Back then, tanggal na siya sa Google Play Store guys. Palagi siyang nagtitext na approve na daw yung loan. At pag kinlik mo yung link, dadalhin ka niya sa isang website or isang location kung saan nada-download nyo siya at magwa-warning po si Android. May warning po si Google na harmful kasi wala nga siya sa Google Play Store at ang laki pong binabawas niya. Imagine, sa 3,000 na loan, ito na lang yung matatanggap mo. Not to mention na at that time, parang questionable din na bakit dun sa app na dinownload mo from the link, bakit lumalabas yung ibang mga loan apps na medyo din. So, ngayon nakabalik siya sa Google Play Store. Kaya guys, sinubukan ko siya para meron kayong heads up kung nag-improve ba siya o hindi. At pag download mo ng app, bubungad po tong mga things na gusto niyang may permission siya. Syempre, hindi ka makakapag-continue kung hindi mo siya i-allow sa mga ganito. So, yan po ha. Consideration number 1 na yan. Pag tayo po ay nag-a-apply sa mga ganitong mga loan apps. Lumabas na 20,000 pesos daw. And then, i-click mo yung apply. Hihingi po siya ng phone number. Mag-a-agree ka sa privacy policy, terms and conditions, and then get code. Papadala po siya ng 4-digit code. Well, at least, nanggagaling po kay ePerash yung code. And then, after kung makapasok, after ng OTP, from 20,000 naging 12,000 pesos. But guys, huwag kayong umasa na 12,000, yun din yung magiging final offer niya or magiging approved amount niya. Well, also, i-mention ko rin na hihingi po siya ng Facebook link. Pero, is it really worth it? Well, to cut through the chase, guys, yung in-offer sa akin is down to 1,500. And unfortunately, hindi mo siya buong matatanggap. 157 na credit assessment fee, platform service fee, account management fee, withdrawal service fee, interest. So, pinapalabas niya mababa yung interest niya, pero doon siya babawi sa ibang mga fees. In the end, yung matatanggap mo is 925 lang. Almost 30% ng loan amount, yun yung matatanggap mo. At babayaran mo sa loob ng 7 days, 1,605. Kunyari lang long term, kasi yung butal na 0.15, 15 cents, babayaran mo sa next year. So, para sa akin, hindi po worth it nang magbigay ng information dito na hindi natin alam kung madidelete siya o hindi. Wala siyang pinagbago, except lang siguro sa interface ng app kasi mukhang better looking siya kaysa sa yung dati. Pero wala siyang pinagbago sa mga sa offer niya. Ganun pa rin. Para sa akin, hindi po siya worth it. Pero kung gusto niyo pa rin mag-proceed, so syempre, pagkatapos mo magbigay ng phone number niyo, ayan po, magbibigay ka ng personal information like your marital status, education, loan purpose, province or detailed address, and email address, and well, at least optional na ngayon yung Facebook. And then, magbibigay ka po ng work information. At least pag sinabi mong unemployed ka dito, hindi na siya hihingi ng ibang information. And magkaka-offer ka pa rin kahit na sinabi mong unemployed ka. Yun nga lang, magsisimula ka sa mababang amount. Na kung sasabihin mo namang self-employed ka, then hihingi po siya ng other information like industry, how long have you worked here, monthly income, company name, and company contact number. And then, tatlo po yung contacts. Yung reference na hihingi niya sa'yo, na kukunin mo from your phone book.
And nasa inyo po kung gusto nyo magdagdag ng additional emergency contact. More contacts will help increase your chances of approval. And then IDs, lalagay mo rin yung ID number, and yung mga recommended ID types niya is UMID, SSS, driver's license, PRC, and other types include TIN, passport, pag-ibig, voter's ID, GSIS, ID. And may mga instructions po kung paano kunin yung picture ng ID, at dapat po magkatugma daw yung number ng ID mo sa kung ano man lumabas sa picture mo. So, dapat 90% of the photo, yun yung ID mo. So, dapat kitang-kita yung lahat ng info. Front side of your valid ID should be clear and visible, should not be expired, and do not crop document parts, and no highlights or walang glare. Selfie ka rin, guys. Maka-capture nyo yung information na nasa ID mo. And ipapa-confirm nyo sa'yo kung tama ba o hindi. And then, marami pong withdrawal information, kasama na din yung e-wallet. And then, paglagay mo ng e-wallet, syempre, ilalagay mo yung GCash or GrabPay account mo or online bank. I would go with e-wallet, not online bank, guys. And sad to say, 7 days lang po yung initial term. Malaki po yung ibabawas. At hindi po siya totoong loan term on your first attempt or your first loan. So, again, ito po yung mga numbers. Titigan nyo guys ng mabuti para makapag-decide kayo kung talaga bang uutang kayo dito o hindi. And syempre, pag tinake yung loan, mag-a-agree po kayo sa kanyang acceptance of terms and conditions. Ano natin yung sakit sa ulo? So, my take is that, past ako sa ganito mga loan app, at least yung hindi ko tinuloy yung loan, wala pong pumasok sa GCash ko or sa e-wallet ko, at least. Kaya guys, kung nagdadalawang isip kayo, wag nyo pong i-click yung submit. Siyempre, hindi mo lang mapapadelete yung account. So, at least, I hope guys, I hope na panood nyo yung buong video. And I hope hindi kayo mapasubo dito. But again, kung gusto nyo talaga mag-loan, nasa inyo po yan. I provided you with the screenshots and the walkthrough. Pero, para sa akin ha, at least, in my own opinion, hindi to mabuting loan app. And, yun nga, ePerash, no. So, kung meron kayong mga loan apps gusto yung pasilip, of course, let me know in the comment section below. I will try my best. And that is all for today. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe kayo guys because we talk about loan apps here. I try my best guys na bigyan kayo ng heads up sa mga different loan platforms na download online. At I will see you next time. Bye!